Taiwan the perfect first international adventure for your family? Part of our bucket list is makapag-travel abroad with our kids. So in this video, we'll check if Taiwan will be the perfect candidate. Sa trip na to, hindi pa namin kasama yung mga kids kasi gusto namin makita muna if this will be a good first destination for them para naman ma-sure namin na maganda yung experience nila. So it's just me and my wife tapos yung isa naming friend. Ang daming Pinoy na kasabay namin na pumupunta talaga dito. So yung tourism office nila, merong promo na pwede kang manalo up to almost 10,000 pesos. So syempre try namin, sayang naman 'di ba, baka sakali. So scan mo lang yung QR code mo sa tablet na to, pero unfortunately, ayun, talo. Kaming tatlo lahat. Kasi yung local na ATMs namin, gumana naman dito sa Taiwan. Since around 2 AM na yata kami dumating dito, ayan, madilim na, and nakuha kami ng Uber for 1,300 NTD. So yung conversion pala is 1.75 or 1.8. Dumating na kami dun sa first hotel namin. Pero saglit lang kami magstay dito kasi may Airbnb talaga kami. Kaya lang Airbnb, sa umaga pa kami pwedeng mag-check-in. Nung umaga na, hanap kami ng breakfast. This is my first experience eating Taiwanese food. So gagawa pala kami ng separate video specifically for food. So far so good. Maganda yung place. Ayun nga, malamig. So kailangan naka-jacket ka talaga. In fact, multiple layers yung mga suot namin kasi lalamigin ka talaga. Si Belle tsaka itong friend namin si Melissa, ayan, naka-heat tech pa sila, ako hindi. So, hindi naman ako nagsisi, kaya naman yung lamig kasi sanay naman ako sa lamig. Pero, that's one first step is make sure kung makakabili ka ng heat tech na damit, much better. At eto na nga, ang aming first experience sa Taiwan Metro. Para pala makasakay ka dito, kaya mo ng card, which binili namin 7-Eleven. Tapos, loloadan mo siya. Doon 7-Eleven, pwede ka na rin mag-load. And by the way, we are making a separate video specifically sa mga transportation para mas in-depth yung magiging guide. So we're here in Chiang Kai-shek Memorial Hall. Near lang to sa Ximen Station, mga 2 stations away lang. It is one of the landmark here. In memory of General Generalissimo Chiang Kai-shek. Ito, ang ganda ng lugar, sobrang lamig dito. Nung umaga medyo konti pa yung tao pero couple of hours lang, ayun, dumami yung tao. Talagang marami bumibisita dito. So this is a Memorial Hall. And in fairness, ang ganda dito. Pinakagusto namin ito yung weather, sobrang lamig, chill lang. Naghihintay na lang kami ng changing of guards. We'll go to the next destination. Ang isa sa major attraction dito ay itong changing of the guards. Tayo namin siya. I think every hour yung changing of the guards. It's such an experience. May parang performance sila doon. Inaabangan talaga. Speaking of highlights, itong cherry blossoms ang isa talaga sa pinunta namin. Ayun pang isang video na gagawin namin separately, all about cherry blossoms in Taiwan. Mostly nakikita ko lang ito sa mga Korean novela, mga Japanese shows. Ito yung sakura, diba? Syempre, picture as always.
So ang hinahanap ko talaga is Xiaolongbao. Kasi yun talaga yung nakita namin sa mga vlog na hindi mo dapat ma-miss. Common na common dito yung ginagawa talaga yung Xiaolongbao na kita ng mga customers. Hindi mo kailangan ng visa kung gusto mong pumunta ng Taiwan. Kaya naman, I think, isa na rin to sa paboritong destination ng mga Pinoy. So far, I think affordable yung mga bilihin. Food, accommodation, airfare. I'll have a complete breakdown of all the costs on the description box. Follow nyo rin yung aming Facebook page para doon sa mga information na yon. So far, yung experience is maramdaman mo yung richness ng culture ng Taiwan. With the metros, talagang yung accessibility na pagkoconnect-connect niya yung mga tourist spots. So as early as the first day, ang nasa isip na namin ni Belle ay ano mga bibili namin. Hindi pa kami fully nag-shopping pero ayan, tinitingnan namin mga jackets dito, kung mas mura ba. Siyempre, silip tayo ng mga shoes dito. Gabi-gabi may mga performers dito sa Ximending. This time, para mga, hindi naman acrobatic, more of jugglers, may mga magician. Ito, I think, may enjoy din to ng mga kids namin. Food trip na kami, so tinry namin itong Hot Star Chicken na popular sa social media. Tinry din namin itong Tanggulo. Merong strawberry, merong cherry tomato, at iba-ibang fruits na nakabalot na sugar-coated. And gabi-gabi meron dito mga buskers. Talagang napatambay din ako dito. May mga Japanese, may mga Taiwanese. People actually stay and watch these performers. This would be a good destination for a family. I really enjoyed yung atmosphere ng night market, experience ng mga bagong food na natikman ko, authentic Xiaolongbao and authentic bubble tea. Dagdag na rin yung mga street performers. And ako, as a parent, I really think this is something that I envision will be a good experience for my kids for a future trip. So to conclude the first day, I think I want to highlight as a first-timer yung ease of travel, yung affordability, yung rich cultural experience. Tomorrow will be another adventure. This is just the beginning. If ngayon pa lang in love na kayo sa Taiwan, wait till you see the next couple of days. I can sense that this will be an exciting journey. My name is Daddy Lester. On behalf of Mommy Belle and the whole house Karaan, thank you for watching and see you on day 2. Don't forget to like, comment, subscribe, and see you on the next one. Bye-bye.